Sa kaugnay pa ring balita, bumuhos naman ang pakikiramay sa unang gabi ng burol ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Bukod sa mga taga-suporta, ilang personalidad at malalapit na kaibigan rin ang bumisita. May report si Julius de Samburon. Patuloy ang pagdagsa ng mga nagdadalamhati at nakikiramay sa pagpanaw ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Unang gabi pa lamang ng burol dito sa Cathedral Grotto's Immaculate Conception Church, Cubao, Quezon City, halos hindi maubos ang pila ng mga nagnanais makakita sa labi ng dating mambabatas. Ayon sa kampo ng Senadora, naglaan sila ng pagkakataon para sa mga taga-suporta at nagmamahal kay Santiago na masilayan siya sa huling pagkakataon. Naglaan na din ng espasyo ang pamilya para sa pila ng public viewing. Everybody is welcome. Inaayos po namin na lahat makakita. Please just be mindful of what the instruction would be. Isa-isa ding nakiramay ang ilan sa mga kaanak, malalapit na kaibigan at nakatrabaho ni Ginang Santiago. Kabilang sa mga namataan ng PTV News, sina Ilocos Norte Representative Rodolfo Pariñas, Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. at Taguig City Representative Pia Cayetano. Kumari ko yan was the Godfather in the baptism of their late son. Her loss is not only their loss but the loss of all of us. I worked with her for 12 years and si Senator Miriam was more than a colleague to me. She was really a mentor in many ways, no? A life mentor. Hindi din pinalampas ni dating Senador Bongbong Marcos ang pagkakataong makadalaw sa burol ng namayapang senador. Dito ay inalala niya ang mga sandali noong nabubuhay pa si Santiago. Maaalalang si Marcos ang naging vice presidential candidate ni Santiago nitong nagdaang eleksyon. Mabutit naman maramdaman na siya ay isang kasama, hindi lamang sa pagkakaibigan, kung hindi sa trabaho pati. At napakalaking karangalan ng kanyang ibinigay sa akin na pagpili niya sa akin na maging vice president niya sa nakaraang kampanya at halalan. Marami namang matalino sa serbisyo publiko, pero nagagawa niya ng simple at iniisip niya lagi, masyadong malalim itong pinag-uusapan. Ano ba talaga ang mararamdaman ng pangkaraniwang mamamayang Pilipino dito sa ating ginagawa? Lahat ay nabigla sa pagpanaw ng Senadora. Huwebes ng umaga nang kumpirmahin sa ulat ni Attorney June Santiago, asawa ng Senadora, ang payapang pagkamatay nito habang natutulog at nakakonfine sa St. Luke's Medical Center, Global City, Taguig. Nakilala si Santiago dahil sa kwela niyang jokes, pati mga pick-up lines na patok sa mga kabataan. Tinagurian din siyang Iron Lady of Asia dahil sa angking katapangan at hakbang kontra korupsyon. Nagsilbi na din siya sa 3 sakay ng pamahalaan. At hanggang sa huling sandali, naging laman pa din si Santiago ng social media mula sa mga alaala na iambag hanggang sa mga katagang paalam, Senator Miriam. Isa siya sa mga nag-inspire sa akin sa lahat-lahat. Sa maraming bagay. Isa po kami sa mga volunteer nung nangangampanya siya. Naalala ko rin po yung sa campaign din namin. Kasama po namin sila doon. Kahit yun lang po sa maliit na paraan, doon lang po namin siya mapasalamatan sa ilang taong ginugol niya para lang po paglingkuran ng bansa. Itinakda naman sa linggo, 2 ng Oktubre ang huling misa para sa Senadora na susundan ang libing nito sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Para sa PTV News, Julius de Samburon.